Mula sa panahon na huling ginunaw ang mga tao sa pamamagitan ng baha, may sinabi si Noah, "Blessed is the Elohim of Shem." Bilang Shemite, una sa lahat ay ang ating papuri sa Elohim ni Shem. Pangalawa, ang pagbati sa mga Ophirians. Naririto ang aming tugon sa samut-saring pagkalaban sa isiniwalat ng Ophirian Heritage Conservatory. Para din ito sa mga naghahamon ng debate, hindi po kami natatakot o natitinag man lang sa inyong paghahamon dahil alam namin kung kanino kami nakasandal mula pa sa kapanahunan ni Shem hanggang ngayon. Subalit, hindi namin kayo haharapin bilang pagsunod sa salita ng aming propeta. Ang Ophirian Heritage ay tagapagsalita lamang ng servant of Elohim. Huwag kayong aasa na haharapin namin kayo. Nasusulat, Isaiah chapter 42 verse 1 hanggang 4. Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. He will not shout or cry out or raise his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teachings, law, the islands will put their hope. Tagalogin po namin, Isaiah 42 verse 1 hanggang 4. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya. Siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig, o ang kanyang tinig man sa lansangan ay iparirinig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manlulupaypay o madudurog man, hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan. At ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Sa verse 1, Here is my servant whom I uphold. I will put my spirit on him. Taglay ng lingkod ang espiritu na ibinigay ng Elohim. Sa verse 2, siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig, o ang kanyang tinig man ay sa lansangan maririnig. No debates, no public appearances. Mensahe lang ang ipapaabot sa inyo. Verse 4, sa kanyang mga katuruan at kautusan, ang pulo or islands ay aasa at maghihintay. Isaiah chapter 24 verse 15 sinabi, The islands of the east
ang tinutukoy. 7,100 islands, Pilipinas, Ophirians. Naririto ang mensahe. Pakinggan nyo. Number 1, huwag magpapalinlang sa mga katuruan ng Gentile Japhethite culture and religions. Kung ano ang nangyari noon, uulitin ng uulitin lang. Matitigil lang yan sa muling pagbabalik ng Mesaya. Nasusulat, Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Kung ano ang nangyari mula sa pagkatapos ng baha ni Noah, ay ganun pa rin hanggang ngayon. Kung ano ang ipinaglalaban noon ni Shem at ng mga Shemites, ganun pa rin hanggang ngayon. Kung paano itinumba ng mga Japhethites ang ating mga ninuno gamit ang cross at espada, ganun pa rin ngayon. Iba't ibang relihiyon ang gamit ng mga Japhethites upang harangin ang mga Pilipino o Ophirians sa pagpasok sa tunay na covenant ng Elohim na sinasamba ni Shem. Tandaan ang sinabi ni Noah, praise the Elohim of Shem. Let the Elohim dwell in the tents of Shem. Pangalawang mensahe, number 2. Sa usaping kaligtasan, pagbalik-baliktarin man ang Biblia, tanging ang pagpasok sa covenant ng Elohim ang paraan para makamit ang kaligtasan. Nakakalungkot, wala ni isang Japhethite religion or culture ang nagtuturo na bumalik tayo sa covenant ng Elohim. Bagkus, inilalayo tayo sa covenant. Hindi dapat pagtakhan sapagkat sila ay mga Gentile. Ano ang sinabi ng Mesaya? Salvation comes from the Jews, hindi sa mga Gentile Japhethites. Message number 3. Kailangang palayain nyo na ang inyong mga sarili sa tanikala ng mga Gentile Japhethites na nagpahirap sa mga Hebrew Shemites mula pa noon hanggang ngayon. Ginawa nila sa lahi ni Peleg sa kanluran. Ginawa din nila sa lahi ni Joktan dito sa silangan. Maniwala kayo sa aming mga sinasabi dahil ang Mesaya ay Hebrew Shemite. Hindi po siya puti, hindi siya Japhethite. Message number 4. Japhethite religions and pseudo-religious cultures are nothing but political propaganda machineries. Sinimulan sa paglulubog ng rivers of Genesis upang sirain ang territorial boundaries. Sinundan yan ng mga indoctrination upang kamuhian ng mga Pilipino Ophirians ang kapwa Shemite. Matatawag nyo bang guided by the Holy Spirit yan? Tinuturuan tayo na kamuhian ang China. For your information, Mr. Culture, China is a Shemite nation. Ophir is a Shemite nation. Both of us came from Joktan. Ang itinuturo mo ay ayon sa conquer and divide principles. You are obviously a political propagandist. Your color betrayed you. Message number 5. Mahilig manakop, mang-alipin ang mga Japhethites. Pinatunayan natin yan sa ginawa nilang pagtamper sa mga salita ni Noah. Sinabi ni Noah, let the Elohim dwell in the tents of Shem. Ano ang isinulat ng mga Japhethites sa kanilang Biblia? Let Japheth take over the territories of Shem. Para makita nyo kung paano nilang isinakatuparan yan, panoorin nyo ang World Territory Series, Rizal Series, at 2 Witnesses Series. Makikita nyo ang flashback of history ng mga ginawa ng Japhethites, mga pananakop at pag-aalipin sa mga Hebrew Shemites. Hundreds and hundreds of thousands dinukot at ginawang alipin. At ngayon, pinipigilan tayo na makabalik sa covenant ng ating Ama. Iba't ibang religions and culture ng Japhethite Gentiles ang isinasaksak papasok sa Pilipinas. Ophirians, be on guard.
Huwag palinlang, ang message of salvation ay hinding-hindi manggagaling sa mga Gentiles. Maliwanag na sinabi ng Messiah, salvation will come from the Jews. Ingat sa mga peke na Hudyo na kagaya ni Paul. Message number 6 regarding Paul. Siya ay hindi Hudyo, hindi Hebrew Shemite. Huwag aasa na ang kanyang katuruan ay maghahatid ng kaligtasan. Ang Messiah mula sa tribo ni Judah, from the roots of Jesse, ay Hebrew Shemite na gaya natin. Alin ang mas nararapat na paniwalaan? Si Pablo or ang Messiah? Mamili kayo. Salita ng Messiah or salita ni Pablo? Ang mga Ophirians ay mga Hebrew Shemites at nararapat lamang na sumunod sa Messiah na Hebrew Shemite. Talikuran natin ang mga yapi-yapi doctrines ni Paul na bit-bit dito ng mga Gentile Japhetites. Si Paul ay persona non grata sa 7 assemblies ng Messiah. Hindi kayo makakatagpo sa Biblia na siya ay tinanggap ng 7 assemblies. Si Paul ay para sa mga Gentile na tinutukoy sa Genesis. Huwag maniniwala sa Japhethite Gentile culture na bumabaluktot sa mga kautusan at sumisipa sa covenant. Huwag palinlang sa mga yapi-yapi arguments. Mana yan kay Paul. Panoorin ang buong content ng Ophirian Heritage Conservatory Channel. Doon nyo mapagtanto ang katotohanang hindi pagkakatiwalaan ang apostol ng mga Gentiles. Mr. Culture, as you claimed, Paul is the apostle to the Gentiles, and I suppose you are just continuing the works of Paul for the Gentiles. It seems you are terribly confused with the modules and books written by your apostle Paul. It says in there, he is speaking to the Gentiles. I hope you are still in your logical sense to look for the Gentiles. Go back to Genesis chapter 10 and check where and who are the Gentiles. You can find them in Japhethite's territory. Ophir, Philippines is Shemite territory and therefore not a Gentile nation. We are Hebrew Shemites, just like the Messiah is also a Hebrew Shemite. And by the way, Mr. Culture, your teachings about China and Russia being Gog and Magog is soon to collapse. The truth is that Gog and Magog are Japhethites. China and Russia are Shemites. China and Ophir, Philippines are biblical brothers. We will expose your politically motivated preachings very soon. You did that just in time when our president was pivoting to China and Russia. You should preach to the Japhethite Gentiles with Paul as your spiritual mentor. So pack up your doctrines because Ophirians are not Gentiles and we do not need your Japhethite doctrines. Preach to the Japhethite Gentiles as Paul is their apostle. Okay? Bye, Mr. Culture. Message number 7. Sa mga nag-aakusa sa OHC na nagpo-promote kami ng hatred at kaguluhan, correction, hindi kami naghahatid ng hatred. We revived the truth na tinabunan for so many centuries nitong mga Japhethites. Hindi kailangan ng mga Ophirians ang kapayapaan na nagmumula sa kasinungalingan. Huwag po kayong aasa na ang mensahe ng Ophirian Heritage Conservatory ay maghahatid ng kapayapaan na magmumula sa kasinungalingan. Kinakalampag namin ang mga drums at cymbals habang kayo ay nahihimbing sa kadiliman ng gabi. Katotohanan, nasusulat, Matthew chapter 10, verse 34. Sinabi ng Messiah, "Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but sword." Huwag niyong akalain na ako'y naparito upang maghatid ng kapayapaan sa mundo.
Hindi ako naparito upang maghatid ng kapayapaan, kundi espada. Yan ang salita ng Mesaya. Message number 8. Sa mga naniniwala sa ating mga ipinahayag, panahon na para bumalik at magpasakop sa covenant ng Ama at tanggapin ang seal of the living Elohim. Revelation chapter 7 verse 2. Talikuran ang mga Babylonian doctrines and religions na bitbit ng mga Japhethite Gentiles. Revelation chapter 18 verse 4. Message number 9. Paano bumalik sa covenant ng Ama? Sagot: bautismuhan nyo ang inyong mga sarili sa tunay na pangalan ng Ama, Yahweh, at Mesaya, Yahweh Shai. Tandaan, ang bautismo ay hindi pagpapasakop sa anumang relihiyon. Hindi yan pagpapasakop sa OHC, kundi sa covenant ng Elohim. Ang pagpapasakop sa covenants and laws, ang totoong pakikipagrelasyon sa ating Elohim. At the moment of baptism, tinatanggap mo ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya, the seal of the living Elohim. Revelation chapter 7 verse 2. Sealed by the name of the Father in their foreheads. Huwag maniniwala sa mga turo ng born again. Hinahatak kayo niyan palayo sa tamang pakikipagrelasyon sa Ama. Sinisipa nila ang laws and covenant at ipinalit ang twisted born-again doctrine hango sa katuruan ni Pablo, Japhethite Gentile doctrine. Pagbalik-baliktarin nyo man ang Biblia, walang nasusulat na ang pagiging born-again ay pakikipagrelasyon sa Ama. Libadurang doktrina po yan. Ano ang totoo? Covenant ang tunay na pakikipagrelasyon sa Ama. Gumising na kayo, Pilipinas. Ipanawagan sa Kongreso na ipasa na ang House Bill number 6312. Kahit yan man lang muna, isunod natin ang pag-proclaim sa Aba Yahweh bilang National Elohim ng Ophir, Philippines. Sa gayon, matutupad na ang sinasabi ni Prophet Isaiah, praise the name of Elohim in the islands in the east. 7,100 islands praising the name of Elohim. Ang Asia ay dwelling place ng Elohim ni Shem. Asia is for Shemites. Yan ang teritoryo na ibinigay ni Noah kay Shem. Ayon sa totoong salita ni Noah, sinabi niya, ang Elohim ni Shem ang dapat magdwell sa tents ni Shem, hindi ang mga Japhethites. Itama ang Biblia. China is doing it. Ophir, Philippines should do the same. Tingnan natin kung may magagawa pa ang mga Japhethites. Nasusulat ni Prophet Isaiah, the name of Yahweh will be glorified in the isles of the east. Ang araw na yan ay nagsimula na. No one can stop us. Stand for truth, Ophirians. No to Japhethite religions. Yes to covenant. Yes to the seal of the living Elohim. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa Ophirian Heritage Conservatory. Sa mga new subscribers, welcome to the advocacy. Stand for truth. Be blessed. Shalom.